Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,143 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. At konti na lang at mag 20,000 subscribers milestone na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, ang pag-usapan po natin today ay pinamagatan po nating Balik Yorme Isko sa Maynila. Basura lumala, kalinisan sa pamumuno ni Mayora Hani Lacuna. Tinutok. Ayan. Kasi po, alam nyo, si Yorme Isko Moreno ay malapit nang bumalik sa Maynila. Lalong-lalo na itong mga nangyayari dyan sa lungsod ng Maynila na kabisera ng bansang Pilipinas. Ay tignan mo, napakadumi. Ngayon, dugyutin talaga dahil nga po yung mga hindi po nakolektang mga basura dyan sa lungsod ng Maynila. Ngayon, si Mayora Hani Lacuna isinisi sa Lionel Waste Management Corporation na siya yung dating nangungulekta ng basura dyan sa Maynila. Kaya lang, nag-deny po sila na hindi po sila nangulekta kasi nag-end up po yung contract nila ng December 31. Bagkos, ay nangulekta pa rin po daw sila hanggang dulo. Pero syempre, after nun, ay wala na po silang kontrata di po ba? Medyo yata, hindi po nakakapagbayad ang Mayora Hani Lacuna at ang lungsod ng Maynila dahil po dyan sa kawalan ng budget yata, no? Ngayon, ay talagang sumisigaw na, umiingay na ang mga taong Maynila, batang Maynila na ay, nako, dapat lang na alisin na, no? Alisin na diyan sa pwesto si Mayora Hani Lacuna at ipalit na si Yorme Isko Moreno. Kaya lang, syempre, hindi muna natin pwedeng gawin yon dahil darating tayo sa eleksyon, mag-i-election tayo. Yan na. Talagang magiging election issue itong basura na ito at gagamitin ni Yorme Isko Moreno ito para lalong hikayatin ang majority, no? O kung hindi, lahat ng batang Maynila na bumoto at sumuporta kay Yorme Isko Moreno. Dahil sa mga bunton na mga namamahong basura na bumungad sa unang araw ng 2025 sa iba't ibang panig ng Maynila, umuusok ang mga maanghang na komento sa social media laban sa pamunuan ni Mayora Doktora Hani Lacuna Pangan. Hindi man lang na-anticipate, Anong klaseng leader naman ito? Ibinato ang kasalukuyang alkalde, ang dating kontraktor ng basura na Lionel Waste Management. Subalit tila hindi ito bumenta sa netizens na karamihan ay mga Manilenyo. Matatandaan na inanunsyo ni Lacuna ng Metro Waste Solid Waste Management Corporation na ang hahakot sa mga basura sa Districts 1, 2, and 3 habang ang Philippine Ecology Systems Corporation naman sa Districts 4, 5, and 6 matapos manalo ng 842.7 million kontrata para magkaloob ng mga serbisyo sa pangungulekta ng basura para sa lungsod. Ngayon 2025, matapos magpahayag si Lacuna na sinabutahe umano ng dating kontraktor ang malawakang kadugyutan sa buong Maynila, ay naglabas naman ng pahayag ng Lionel at binigay ang kanilang panig na kung ngayon gaganapin ang halalan, malamang na malamang ang alkalde malalaglag na ang alkalde laban sa kanyang mga mahigpit na mga katunggali. Siyempre, mauuna dyan at mananalo dyan ay si Yorme Isko Moreno. Hindi naman malayong mangyari dahil consistent ang mataas na bilang ng mga survey ni dating Yorme Isko Moreno, Mayor Isko Moreno. Huwag na natin dati dahil future Mayor Isko Moreno Domagoso laban sa kanyang mga mahigpit na katunggali tulad nila Sam Bersosa at Lacuna. Nakakahiya ang isipin, ang incumbent mayor ay pangatlo, no? Malayo pa kay Sam Bersosa. Sa kalalabas pa lang na survey ng Octa Research nitong ngayong Enero, nakakuha ng 74% si Yorme, samantalang pumangalawa na si Sam Bersosa na nakakuha ng 15%, habang si Lacuna ay 9% at 2% naman ang iba pang mga kandidato. So hindi pa po ba obvious na matatalo si Mayora Hani Lacuna?
Di ba? Eh ngayon, lalo pa, pumutok itong basura. Hindi man lang na-anticipate last year na unang taon ng unang araw ng taon 2025, eh kung hindi makakolekta, dapat na ganun man lang sila. Nakakagigil. Ang fearless forecast ng mga political expert, landslide ang resulta ng eleksyon sa Maynila. Yan po ang sinasabi natin mula nung umpisa hanggang ngayon, at ito ay tiyak na aakyat pa ang porsyento ni Yorme Isko Moreno. Malamang sa malamang, baka mag 90% ito, talagang majority ang ipapanalo nito. Tinatayang papalo ng nasa 70 to 80% o nasa 600 to 800,000 pesos, 800,000 na boto ang makukuha ni Dumagoso sa Mayo 2025. Sa mga naglalabas ang resulta ng credible surveys, firms nito mga nagdaang buwan tulad ng Laylo Report, Social Weather Station, itong Okta Research, DZRH, at saka mga street surveys, Kali surveys, patuloy na runaway winner si Moreno at mas lalo po itong tumataas habang papalapit ang halalan o eleksyon sa 2025. Ilang buwan na lang ay gaganapin ng eleksyon, mga kaibigan ko. Dapat triplihin na ni Mayora Hani Lacuna, pero kahit triplihin pa yan, 4 times, 5 times, wala nang magagawa si Mayora Hani Lacuna kung hindi mag-ready na, alsa balutan na, magbalot-balot na diyan sa Maynila upang magkaroon na tayo ng transition program para kay Yorme Isko Moreno. Ang pagtatrabaho at pagliligaw sa mga Manileño ay hindi na sapat para makadikit man lang siya sa survey kay Moreno, dahil kung hindi, baka sa mga susunod na linggo lamang ay mga sa kabilang bakod na o kaya lumipad na ang bangkang Yorme Isko Moreno. Okay, ang dasal nga lang po natin, yung 3 kongresista diyan sa Maynila, in the name of Valeriano, Chua at Abante, ay sana po matalo. Dahil nga po diyan sa Kongreso, kung ano-anong inaatupag, imbis na tulungan ang kanilang mga kadistrito, ay talagang binabati ko si Vice President Sara Duterte, at ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Eh bakit po ganoon? Eh dapat nag-iisip po kayo ng programa para sa inyong mga distrito. Eh tayo, nakakapunta po tayo dyan sa Pampanga at sa iba't ibang mga distrito ng bansa. Yes, indeed, very critical din sila kay Vice President Sara Duterte. Pero bakit ganun? Nakakapagpagawa sila ng mga kalsada, ng covered court, ng mga infrastruktura at mga programa para sa kanilang mga kinasasakupan. Bakit ang lungsod ng Maynila, 3 ay 6, Actually, 6 ang inyong representatives, Pero bakit ganun? Hindi kayo tinutulungan? Ang 3 lalo na yan, chairpersons pa naman ng mga committee. Pero tignan mo, parang walang nagagawa. Dugyot pa rin ang Maynila. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.